Alright, ito na mga choy. Comparison nila dalawa. Same size. Ayan. Same lang ng haba mga choy. Alright, good day mga choy. So for today's content is magkakabit tayo ngayon ng budget meal na monoshock dito sa Sniper 150 natin na si Everyday. Ayan, kung napapansin nyo mga choy, iba pa yung kulay ng mugs niya sa likod. Kasi yung content na to is siningit ko lang nung pinalitan natin ng mugs na basag. Ayan. So ito yung pinalit natin, hindi ko pa siya na-repaint kaagad kasi sobrang busy pa. Then palagi ko pang ginagamit to si Everyday. Then ito na yung shock absorber na ipapalit natin ngayon mga choy. So ito yung brand. Ayan, Owens na shock absorber. So mumurahin lang to, around 1,000 plus. Then yung size nito is hindi ata naka-indicate dito. Ayan, pang Sniper MX siya. So sa pagkakalam ko is ang size nito is 210 mm ata to. Then ito yung monoshock natin na stock. So sobrang tagal na nito, matagal na rin tong sira. Nung pagkabili ko pa lang ni Everyday is sira na to. Kung di ako nagkakamali, ang size ng stock is 208 ata. Then itong pang Sniper MX is 210. Pero di ako sure mga choice. So ipagkumpara lang natin mamaya kung same lang ba sila ng size. So ito na yung pinakabalot niya. Yung texture ng kanyang balot mga choy is maganda, matte. Parang parang Rebisco ata, di ako sure. Ayan. Ayan, ito na yung monoshock. So kulay pula siya. Yung itsura is parang stock lang. Pero meron siyang adjuster sa spring. Ayan. So pwede itong malipat. Kung gusto mo ng matigas, itong stopper niya ilagay mo dito sa pinaka taas. Ayan. So ito yung pinaka tsura. Ayan. Ganda naman. Para lang talaga siyang stock yung looks. Sa halagang 1,000 plus. So yung looks is okay na rin. Then yung performance na lang, malalaman natin yan mamaya. Alright, sa pagbaklas itong monoshock mga choy, ito lang yung kailangan natin tanggalin. Itong right side na body cover. Ayan, kapag natanggalan yung fairings dito, kailangan natin ng 14mm na socket tsaka 14mm na combination wrench. Alright, ito na mga choy. Comparison nila dalawa. Same size. Ayan. Same lang ng haba mga choy. Same lang ata sila ng haba talaga. Pero yung naka-indicate kasi doon sa nabilhan ko, ito is 210. Then sa pagkakalam ko ang stock is 208. Bali 2mm lang yung diferensya nila mga choy. Yung 2mm is napakaliit lang yan. Kaya di na yan halata. Ito yung pinagkaibahan nila dalawa. So yung spring, si stock is malaki yung gap. Then 4 na ikot lang, 4 at kalahati. 1, 2, 3, 4 at kalahati. So si Owens is 1, 2, 3, 4, 5 at kalahati. So dikit si Owens kumpara kay stock. Ayan. Si stock is walang adjuster ng spring. Si Owens meron. So, yan yung pinagkaiba nila dalawa. Right, kabit na natin. Kabit natin una sa taas. Ayan, plug and play naman. Hindi siya masikip, hindi rin siya maluwag.
So mamaya na natin higpitan mga choy. Meron kasi ibang monoshock mga choy na diferensya talaga yung size na stock tsaka sa aftermarket. Yung iba dito sobrang sikip, then yung iba naman is maluwag, kailangan mo pa ng washer. Alright, tapos na tayo sa installation mga choy. Then base sa pagtesting ko is hindi naman siya pumipitik katulad ng stock na sira. So maayos yung kanyang play. Pero hindi pa dito nagtatapos yung pagtesting natin mga choy. So itong content na to, hindi ko muna to i-upload sa loob ng isang buwan. So bale, obserbaran ko muna siya, gagamitin ko siya ng ratratan. Saka ko na lang i-upload tong content na to para maibigay ko sa inyo yung honest review. So kailangan ko siyang obserbaran sa loob ng isang buwan mga choy, para sure yung review na maibigay ko sa inyo kung ano talaga yung performance itong Owens na budget meal na monoshock. 80,000 impressions later. Ayun mga choy, higit na isang buwan mula nung naikabit natin yung monoshock na Owens. So meron tayong mga proof na matagal talaga natin to pinag-obserbaran. Ayan, naka-swing arm na tayo. Kasi nung pagkabit natin yan is wala pa yung swing arm. Stock swing arm pa. Then flat set. So yun yung mga nabago. Alright mga choy, based on my observation, true review lang tayo, honest review lang mga choy. Nung umpisa is medyo matagtag talaga siya, medyo matigas kapag ako lang mag-isa. Pasensya na sa aking kamay na nagkapintura pa. Ayun, may kunting katigasan siya mga choy para sa akin, or nanibago lang siguro ako kasi galing ako sa sobrang lambot na monoshock. Pero ramdam ko talaga kapag ako lang mag-isa is medyo matagtag talaga siya, matigas. Pero kung meron naman akong angkas, mga 60 or 50 to 60 kilos, napakaganda ng kanyang play. Or kahit may higit pa, kahit nasa dalawa yung angkas ko, nasubukan ko kasi na dalawa yung angkas ko, nasa mga 130 kilos. Ayun, sobrang smooth ng kanyang play mga choy, as in goods talaga yung kanyang play kapag medyo mabigat yung kanyang karga. And then nag-iba yung kanyang performance mga choy mula nung naikabit ko tong itong plus 2 na swing arm natin na king drag. So mula nung naikabit ko to, kahit ako lang mag-isa, wala akong angkas, ako lang as in driver lang, nawala yung kanyang tagtag. Nalisin yung kanyang tagtag mga choy. Para siyang lumambot ng konti nung naikabit ko na tong plus 2. Maniwala kayo sa hindi, meron talaga yung pagbabago sa suspension natin kapag medyo mahaba na yung swing arm or maikli. Medyo maikli yung swing arm, feel talaga natin na medyo matigas yung monoshock. Pero kapag pinalitan natin yan ng mas mahaba, lalo na plus 3, sobrang sobrang lambot na ng swing arm. Basta magbabago talaga yung function ng monoshock kapag medyo mahaba yung swing arm. Alright, all good sa mga choy. So, sobrang worth it niya kahit mumurahin lang. Pero quality na rin siya, din yung function niya maganda naman. Then ayan, ito yung pinaka-itsura ngayon everyday. Medyo pumugi na ng konti. Base 1 lang baon. Nag base 1 kasi tayo kaya medyo maulan ngayon. Yun o, awit. So shoutout nga pala sa mga sponsor natin sa ating decals, pinakamalupit na decals. Ayan, T-Pans, decals na apparel kay Boss Marlon. Shoutout sa iyo boss. Then itong swing arm natin, King Drag na plus 2 CNC. Galing to kay Boss Simon sa kanyang Shopee account. So pwede kayo kumuha nito, COD kung gusto nyo. Pwede rin sa Facebook, rekta na kayo. Pay lang kayo sa Volt 1. Ayan. So ayun na mga choy, abangan nyo lang yung mga next content natin dito kay Everyday tsaka dun kay King Bob. Marami tayong paparating na content. At syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Baka ikaw yung manalo sa paparapol natin na pizza soon kapag abot na tayo ng 100k. So ayun, shoutout muna tayo.
Alright mga choy, shoutout nga pala kay Angelo Santos from Lingayen, Pangasinan, kay Platero Benben at kay Oliver at sa kanyang kapatid na si Kate Fernandez, shoutout po silang dalawa. Shoutout din kay Kate Umadlaw, kay Remark Sinilio from Palawan at kay Lotilia Idralinjan, shoutout po. Shoutout din kay Sinmark Hernandez, kay Rinald Cabalya from Pangasinan din, shoutout po sila dyan sa Pangasinan. At kay Philip Alabaw from Saudi Arabia, kay Patrick Barliso at kay Danny Cabiles from Davao del Sur, shoutout po. At shoutout din kay Rayleigh, kay Lloyd Igia from Ipes Zamboanga, Sibugay, shoutout sa iyo Joy. At sa Team PRT Gawang Pangin, shoutout po silang lahat. At shoutout din kay Erwin Nable, kay Nava Norley Jr. from Masbate City, shoutout po si Choi. At for the last shoutout nga pala kay Seiji De Los Reyes from Claveria, Misamis Occidental, shoutout po silang lahat dyan. So yun lang mga Choi, abangan nyo yung next content natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Ride safe po silang lahat. Peace!